Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, hindi tinuloy ni Gadon ang pagpunta sa kinaroroonan ng buhaya. Kahit naririnig niyang parang masayang lumalangoy si Aris kasama nito. Nakita ni Ador na dapat na sana siyang sumunod kay Aris, pero pinigilan ni Gadon. Sa loob ng kulungan ng buhaya, sinundan si Aris dahil tumigil ito sa paglangoy at lumubog sa kailaliman. Pinahirapan ni Aris na labanan ng buhaya hanggang sa para itong naiyak at nakawala si Aris mula sa kapit nito. Samantala, naguguluhan si Dahlia sa nararamdaman niya. Tila parang nagbago ang pagkatao niya matapos sa paglayo kasama ni Artemis sa ibang lugar. Dahil masama ang loob ni Aris sa buhaya, titiredo rin sana niya ito nang makita niya, pero inawat ni Negra Jabla. At ngayon, mga kaibigan, pakinggan ang pagpapatuloy ng nobelang pinamagatang Immortal. Oh, sir. Tinupad ko po yung bilin ninyo, sir. Ano ba itong nangyayari sa akin? Biglang nagbago si Sir Galon. Grabe yung sinabi niya.
tingnan ko raw si Tandang Jabla at kakausapin ko. Ay, kahit ano pa raw ang sasabihin ko, basta kakausapin ko siya. Sabi niya, pagmumurahin ko. Ay, pero, ay naku, hindi naman pwede. Hindi ko magagawa. Kahit mukha siyang demonyita, natatakot din ako na pagmumurahin siya. Teka lang. Wala naman dito si Tandang Jabla. Nandito ako sa likod mo. Adorta. Nako! Nakakagulat ka naman! Nakakakaba ka talaga! Nagulat pa. Ay, naku. Orasyonan ko ang natutulog. Papasukin mo ako sa bahay nila. Ano? Huwag mo na akong pigilan. Kung ayaw mong mamatay na ang nakahiga sa gitna ng bahay nila. Nakatulog, pero parang isa ng bangkay. Ano ang sadya mo, Ina Jabla? Huwag mo nang tanongin kung bakit ako nandito, Adortao. Ador na nga ang tawag mo sa akin. Tapos, Adortao? Kamo pa. Tao naman talaga ako Hindi ako unggoy. Maganda ang sagot mo. Sinabi mo na ang kamukha mo. Grabe ka naman. Anong sinabi mo? Hoy, Unggoy. Adortao. Pumunta ako kasi naramdaman ko na malapit ng mamatay si Aris Tao. Ay, naku. May kakayahan ako para malaman nasaan si Aris ngayon. Alam kong iiyakan din niyo kung mamamatay siya. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ako nagsasalita ng basta-basta. Sige, papasukin mo na ako, Adortao. Kailangan nang magising si Aris. Dahil kung hindi, magigising. Ay nako, patay ka, Ador. Mumultuhin niya kayo. Ano? Sige na, tatabi ka dyan at papasukin mo ako. Dahil kung hindi, mamamatay si Aris Tao. Sir, uurasunan daw niya. Shhh! Ay, naku. Huwag kayong maingay. Huwag kang salita ng salita dyan. Bakit hindi umiimik si Sir Galon? Nakatitig lang siya. Nakamulat ang mga malalaki ng mata. Sige, kumalma kayo. Mini. Ganito lang. Ganito ang taktika sa mga taong ito. Naniniwala silang may kapangyarihan ako. Kunwari, patay
patay na ang nakahiga sa gitna na naghihintay na lang ng kabaong. Pinapatay ko ang mga natutulog na tao. Tawa. Bangkay na ang taong nakahiga sa gitna ng sala na nakakumot na nasa harapan niyo at harapan ko na rin. Ano? Ano nangyayari kay Senyorito Ares? Inajamla. Huwag kang maingay. Sabi ko na nga Kung ka pala. baka biglang maging lupa ang taong natutulog na yan. Sir, baka masamang epekto ng orasyon niya. Kaya umalis muna tayo, sir. Mag-orasyon ako at kumalma kayo. Ilalabas ko ang anting-anting ko. Nako, alimot ang lumabas sa bulsa mo, Inajamla. May alimot kang itinatago. Ito ang nagbibigay ng anting-anting. Pero umalis muna kayo. Nahihiya ang alibot kapag pinapanood nyo. Sige na, umalis kayo. Ano, sir, ganon? Aalis na daw tayo rito. Teka lang. Pero, bakit hindi ka nagsasalita? Naging pipi ka na ata at bingi. At, naku, bulag ka na yata rin. Ay, yan na ang napapala ng taong yan. Maging pipi at bingi. At walang maririnig na boses. Ganyan ang mangyayari sa matapang na tao. Ano? Yan ang parusa niya. Sige na. Kunin mo. Buhatin mo palabas para mabuhay pa ang natutulog na tao. Ilabas mo na ang pipi na taong yan. Bubuhatin mo na. Ha? Paano naman? Laki ng katawan ni Sir Ganon. Hindi ko kaya yan. Buhatin mo! O gusto mo bang ikaw ang mapaparusahan? Ay, Ha? hindi Inajamla. Sige, ilalabas ko ito. Itong taong to, itong pipi, ibulang, si Sir. Sige, Sir, ibubuhatin na kita, Sir. Ilalabas na lang kita. Ay, pabayaan niyong matulog yan, alibot. Aalis ako rito. Malakas ang ipinain kong pampatulog. Kaya matutulog siya ng maraming oras. Plus, nahipnotis mo siya ng itim kong kapangyarihan. Lalabas na ako sa bahay ng taong ito. At yung taong naging bingi, ganun lang siya na magiging pipi habang natutulog ang anak niya na tao. Babalik na tao doon sa swimming pool mo, buhaya.
Pero, manatili ka muna dito sa loob ng mahiwagang bulsa ng saya ko. Dito ka muna. Mahiwagang alipon. Sir, bakit naman, sir? Tunay ka bang pipi? Bingi? Ay, nako. Teka lang. Sir? Ay, nako. At bulag ka rin ba, sir? Ay, nako. Hindi mo ba makita? Kahit parang mata ng kalabaw yung mata mo, sir. Aba. Nakatayo ka na lang. Sir, saan ka pupunta, sir? Ay, salamat. Ayun, pumunta na siya sa kwarto. Sana matulog na rin siya para mawala na yung problema ko at wala na akong babantayan. Ay, ang hirap nito. Bakit kaya hindi na umuwi si Sir Gadon? Wala man lang tawag para kumustahin sana si Madam na nanay niya. Talagang hindi na niya inuuna ang tungkol kay Madam dahil sa dami ng ginagawa niya. At si Aris din naman. Saan kaya siya ngayon? Nandun kaya sa farm? Ay, ano kayang ginagawa niya dun? Nasaan na kaya ang mag-ama at di sila umuwi? Yaya Masa, enrollment na namin next week. Baka hindi na darating si Kuya Aris? Ay, yan ang hindi ko alam, Carmina. Kasi pati ang daddy ninyo hindi rin nagpupunta dito, hindi pa umuwi. Mabuti naman. At hindi na nagkakasakit si Lola. Pero tulog naman siya ng tulog. Mas mabuti na yung ganoon. Laging natutulog. Kaysa naman aalis siya na kung saan-saan nagpupunta. Magiging ulyanin na yata si Lola. Ay oo. May pagkaulyanin na ang lola mo. Kaya kailangan niya na ngayon ng mas maayos na pagkakaintindi at pag-asikaso sa kanya. Kung minsan, nakakalimutan ni Lola. Ang daming nakakalimutan. Pero napansin ko, ni minsan hindi nakalimutan si Daddy. Ganun talaga. May mga bagay na hindi makalimutan ng isang ulyanin. Mawawala ang lahat sa alaala nila. Pero yung iba, may isang mananatili sa puso at isipan nila. Hindi nila makakalimutan. Ganun ba yun talaga, Yaya? Oo. Kagaya ng lola mo ngayon, hindi niya kailanman makalimutan si daddy mo. Kasi nga, nag-iisa siyang anak. At yung ganitong sitwasyon, naobserbahan ko na noon din sa lula kong namatay na. Tika, tumatawag si Ador. Hello, Ador! Alam kong nag-aalala si Masa sa mga sinasabi ko. Buti na lang at hindi niya ni-loudspeaker nung tumawag ako. Hindi niya pinarinig kay Carmina ang mga sinabi ko.
Naku, mag-aalala lalo si Carmina. Mas mabuti lang si Masa na lang ang makaalam sa kalagayan ni Sir Gadon at ni Senyorito Ares. Naku, paano to? Umaga na, pero hindi pa rin gumigising ang mag-ama. Ang sarap ng tulog ni Senyorito Ares na parang bangkay na hinihintay ilagay sa kabaong sa sala. At si Sir Gadon naman, ang sarap ng tulog sa kwarto. Ay, ko, hindi ba sila magigising dahil sa gutom? Ba't ganon? Oo, ako, kapag natutulog ako, nagigising ako lalo na pag gutom ako. Ay, iba talaga ang mga amo ko. Ito ko lang. Ano itong naririnig ko? Tingnan ko nga sa bintana. Ayos! Nagsibalik na yung mga nawawalang mga unggoy. Sa wakas! Magandang araw, Ma'am Dahlia. Oh. Amar, ikaw pala ang naririnig ko dito na parang umaakyat sa rooftop. Sino ba ang inaasahan mong pumunta sa iyo dito, Ma'am Dahlia? Oops, inulit mo na naman. Ano bang tawag mo sa akin? Ma'am? Iba ka na ngayon, Ma'am Dahlia. Isa ka ng kinikilalang empleyado sa negosyo ni Ninong Sir Artemis. Maraming nagbago sa dati nating sitwasyon, hindi ba? Oo. Tama ka, Amar. Nandun ako sa rooftop ng bahay namin nang makita kita dito. Kaya pumunta ako dito. Yung bagong hardinero ni Ninong ang nagpapasok sa akin. Bagong hardinero? Hindi ko alam na kumuha si Sir Artemis ng hardinero niya. May hardinero na, pero parang kakaiba siya. Ha? Parang bingi. Kasi hindi niya ako sinagot nung kinausap ko siya. Ganun ba? Baka stay out ang hardinero. Ha? Stay out? Oo, kasi wala naman akong nakikitang ibang tao dito. Bukod kina Sir Artemis at Ate Ivana. Matagal na rin kasi si Engineer Marlon sa dati niyang destino. Oo nga, ganun nga, Ma'am Dahlia. Sino bang tinutukoy mong hardinero? Nasubukan ko na si Amar, sir. Nasubukan mo na, kamo, Dahlia? Opo, sir. Pinuntahan ako sa rooftop kaninang umaga. Alam niyang nagtitraining din ako sa iba't ibang self-defense. Ganun ba? Opo, sir. Hinamon niya ako. Ang ibig kong sabihin, nais niyang malaman at masubukan kung meron na akong kakayanan na humarap sa kalaban. Ganun. Naku talaga si Amar. Sa totoo lang, naunahan lang niya ako na hamunin ko siya kanina. Ako sana ang hahamon sa kanya. Ano? Bakit? Inakala mo na bang kaya mo siyang harapin? Lalo na sa mga sinasabi kong posibleng makakalaban natin. Opo, sir. Nais ko na ring malaman at masubukan kung kaya ko na o hindi. Nais kong malaman ang aking kakayahan. Sa bagay mabuti yan, Dahlia. At paano? Ano ang masasabi mo kay Amar? Excellent, sir. Mabilis, malakas, at magaling. Ano? Ganyan ang nakita mo sa kanya? Opo, sir. Kalakasan ni Amar sa edad niyang mahigit 20.
Mabuti kung ganon. Kahit ikaw, Dahlia, sa totoo lang, nakausap ko naman si Amara. Ganyan din ang sinabi sa akin tungkol sa'yo. Talaga, sir? Oo. At masaya ko dahil yan. Ano pa ang susunod na kaganapan? Patuloy pakinggan ang ating nobelang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!